Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. At nakaboto na ba kayo? Ako hindi pa po. So maya boboto na ako mamayang hapon para malamig-lamig na. Kasi ngayon medyo mainit eh. Meron po lang tayong update patungkol po dito sa mga nagkaso kaya Pulong Duterte patungkol po sa kanyang pangjojombag doon po sa Bugaw na nag-deliver ng tilapia sa kanya doon sa Hearsay Gastropub Bar sa Davao City. Meron pong nagpasa sa akin ng ito Teka. Meron pong nagpasa sa akin ng salaysay. Ayan, salaysay po. Ito po ay salaysay ng isa sa mga witness nitong si John Patria, Kristong John Patria. So ngayon po, ito po witness ay itago na lang natin sa pangalang, ano ba magandang pangalan? Itago na lang natin sa pangalang, ano ba magandang pangalan? Kasi ayokong isabihin yung tunay niyang pangalan. Nakalagay dito yung tunay niyang pangalan eh. Ano na lang? Ibana. Ayan, si Ibana na lang. Ibana na lang. Magandang pangalan yan, Ibana. So, ngayon po, babasahin ko po yung salaysay ni Ibana. Siguro nagpunta siya sa abogado at nagbigay siya ng ng kanyang hindi pala sa investigador. Sa Camp Crame. Ayun, sa Camp Crame po pala siya nagbigay ng kanyang statement. Okay, ito po, saan ka ngayon nagtatrabaho? Okay, doon po siya nagtatrabaho. Hindi ko po sasabihin kasi baka matumbok. Okay, ang tanong po naman ng investigador, ano ang dahilan at ikaw ay nandito ngayon sa aming tanggapan at nagbibigay ng iyong malaya at kusang loob na salaysay ng pagtestigo? Okay, nandito po ako upang magbigay pahayag o maging saksi patungkol sa nangyaring pananakit at tangkang paggurgur sa aking kaibigan na si Kristong John Patria na aking tinatawag na Sean. Ayun. Okay. Sino naman ang taong nanakit at nagtangkang gumurgur sa iyong kaibigan na si Mr. Patria? Sabi po dito, siya po ay si Sir Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Nasa hustong edad, lalaki, kasalukuyang congressman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. Okay, ito pa ulit ang tanong. Maaari mo bang ihayag ang nangyaring pananakit at tangkang paggurgur ni Pulong sa iyong kaibigan na si Kristong John? Okay, ito po ang sagot niya. Ganito po yun. Noong February 22, 2025, bandang alas 11 ng gabi, ako ay inimbitahan ng aking kaibigan na si Sean na magtungo sa bahay ni Charlie na matatagpuan sa Woodridge, Davao upang maging CCA or entertainer. Okay, sino naman itong si Charlie Tan? Ang sagot niya ay siya po ay kaibigan ni Pulong. Okay, siya rin po ay aking nakilala dahil akin na rin siyang napuntahan sa nasabing lugar noong una niyang inabail ang aking serbisyo bilang entertainer. Okay, sumunod naman. Ano naman ang sumunod na nangyari sa iyong pagpunta sa bahay ni Charlie Tan noong February 22, 2025 bandang alas 11 ng gabi? Nag-stay muna ako doon ng 10 minuto at nakapag-decide na si Sir Paulo na magtungo sila sa Hearsay Gastropub Bar na matatagpuan sa Davao City, sa may Obrero daw, kasama sina Sayon at Osyon at 5 babae na hindi ko kilala kung saan ako naman ay naiwan sa bahay ni Charlie Tan. Ano pa ang sumunod na nangyari? Bandang 1 AM ako ay nag-message kay Sayon kung maaari akong sumunod sa nasabing lugar na agad naman siyang nagsabi na pwede. Okay, yun po yung unang page ng pahayag nito si Ibana. At alam niyo po, ito
may witness eh. Mayroong CCTV footage. Merong complainant, di ba? Merong pag-amin si Pulong Duterte na nangyari talaga yung komosyon na yon doon po sa Hearsay Gastropub. So, hindi po ito paninira. Wala pong paninira dito at wala pong naninira dito kasi nga po, di ba? Talagang ito ay nagawa ni Pulong Duterte. Okay, at ito naman po ay sumunod daw siya at nandun daw sa second floor. Okay, ano daw ang sumunod na nangyari? Pagkaraan ng 20 minutes ng aking pagdating at pagsama sa kanilang table ay nagtawag si Sir Paulo ng 3 babae kung saan ako ay nasama. Lumabas kaming 3 babae kasama ang kanyang 2 bodyguard at isang driver papunta sa malapit na hotel upang mag-check-in. Pagkatapos nito, anong nangyari? Pagkaraan ng halos 1 oras ay muli kaming bumalik sa Hearsay. So alam na kung ano nangyari. Nagkainan na ng tilapia. Okay, kung saan nadatnan pa rin namin sina Sir Paulo o Pulong na nag-iinom kasama si Sean o Sion at iba pang tao na hindi ko kilala. Dito ay muli akong nag-inom kasama ang 2 babae na nakasabay ko sa pag-check-in. Ano ang sumunod na nangyari? Dito ay tinawag kaming 3 ni Sir Paulo upang magbigay ng bayaran na nagkakalaga ng 13,000 pesos kada tilapia. Pagkatapos ay merong isang tilapia na pinatayo ang aking kaibigan na si Sean kung saan tinanong ni Sir Paulo ang babae na yon na meron ka na bang naka o naka-partner? Kung saan sumagot ang babae ng opo, kung saan sinundan ito ng tanong ni Sir Paulo ng sino dito na hindi nasagot ng babae. Ano po ang sumunod na nangyari? Dito na nagalit si Sir Paulo kay Sean at sinabing itong gago ka ba? Pineperahan mo ba ako? Gugurgurin kita at naglabas ng ano yung ginamit, yung gamit kung saan inambahan nito si Sean na gugurgurin. Binaba nito si Sean sa first floor kasama ang kanyang mga bodyguard. Akin itong sinilip at akin din nasaksihan ang patuloy nitong pagmumura at malakas nitong paggurgur gamit ang kutsilyong ngunit nakabaligtad. Ayun, okay. Ano pa ang mga sumunod na pangyayari? Gusto ko sanang puntahan si Sean dahil ako ay nag-aalala. Ngunit sinabihan ako ng mga bodyguard na bawal kaming tumingin o gumamit ng cellphone lalo na ang pagkuha ng video. Ilang minuto ang lumipas ay sumagaw si Sir Paulo sa ibaba at sinabing wala ko'y labot anang mga tilapia. Pamatsyon ko na tanan. Okay, nako. Yun, galit na galit pala talaga. Okay, ang sabi pa dito, pababain ang mga babae para daw tanggalin ang saplot at maghubad daw. Nasa gilid lang kami nakapwesto dahil sobrang takot na namin at hindi kami pinapalabas dahil nakaharang ang mga bodyguard. Amin din napansin ang mga bintana sa nasabing bar ay sinara ng mga bodyguard. Okay, at ano po ang mga sumunod na pangyayari? Dito ay patuloy naming nasaksihan ang pananakit, pagmumura at pagbabanta sa buhay ni Sean. Pagkatapos ay pinalagay ni Sir Paulo ang isa sa kamay ni Sean sa table at ito ay kanyang hinampas gamit ang kanyang kamao at gumamit din ng matigas na bagay. Nakadagawin ito ay nag-aabot ito ng 1,000 pesos na ito ay naulit ng 4 na beses na habang ginagawa niya ito ay sinabi niyang patsyonti ka, gago ka. Yan. Gugurgurin kita daw sa salitang Bisaya habang may hawak na kutsilyo. Pagkatapos ay sinampal din nito si Sean ng 1,000 pesos na madaming beses at inutusan niya rin ang isang kanyang mga tao na gawin ito kay Sean na habang ginagawa sa kanyang mga ito ay nagmamakaawa si Sean at sinasabing tama na boss, maawa kayo sa akin. Okay, ano po ang mga sumunod na pangyayari? Pagkatapos ng pang-abuso na ito ay umalis na si Sir Paulo kasama ang kanyang mga bodyguard.
isang driver at isang babae na kanyang partner nung oras na yon, na sinabihan kami ng isang staff ng bar na ganyan talaga siya kapag nalalasing. Dito ay nagmadali na kami at kanya-kanyang umuwi dahil sa takot na baka ito ay bumalik. Ayun. Sa pangyayaring ito, ano naman ang legal na hakbang na inyong ginawa? Yun po ang tanong ng investigador. Na nahimik na lang po kami sa nangyari dahil alam po namin na wala rin mangyayari pag kami ay nagreklamo o magsumbong dahil alam namin na kilala itong si Sir Paulo sa Davao City, kaya naman sa takot ay mas pinili na lang namin na manahimik. Ikaw ba ay tinakot, pinangakuan o binigyan ng pabuya sa paghahayag mo ng salaysay na ito? Hindi po. Okay. Lalagdaan mo rin ba ito bilang patunay na lahat ng iyong sinabi ay pawang katotohanan lamang? Opo, yun po ang sabi nitong si IB Ibana. Yan, si Ibana. Yun ang sabi po nitong si Ibana. At pinatotoo at nilagdaan ko ngayong May 9, 2025 dito sa lungsod ng Quezon City. Ayan. So etong si Ibana po ay pumunta po ng krame. Siguro sa takot dahil syempre hindi sa Davao City wala talagang mangyayari. Hindi talaga sila mapapansin doon. Hindi sila kumbaga walang mangyayari. At nakita na natin in the past na katulad nung kaso ni Kibulok, 'di ba, na merong nagsampa ng demanda doon sa Davao City kay Kibulok, binasura din po. So itong si Ibana po ay tingin ko natakot doon sa Davao City, kaya po pumunta na lang ng Maynila at doon po nagbigay ng kanyang salaysay. So eto na yung tingin ko na isa sa mga makakapagdiin dito kaya Pulong Duterte dahil po ito po ay sinumpaang salaysay talaga at may investigador po na magpapatotoo ng salaysay na ito. Pirmado po yung kanyang salaysay. So ito po ay tingin ko hindi naman to luluwas ng Maynila para magsinungaling. Ito ay may katotohanan ng kanyang mga kumbaga dala-dala doon sa Camp Crame. At meron din po sa aking nagsabi na meron pong 2 or 3 babae na nagpunta po sa Maynila din. Pero, ang nagtataka po ang mga taga-krame o ang mga investigador o ang mga kung sino man ang nakatalaga na mag-imbestiga dito sa kaso na ito ni Pulong. Nagpapabayad daw po. Sabi daw po nitong mga kababaihan magbibigay din daw sila ng salaysay patungkol kay Pulong Duterte. Pero humihingi daw po sila ng kapalit na halaga. Ngayon, nagtaka po yung ating mga PNP. Nagtaka. Sabi, ba't ganun? Ba't humihingi ng kapalit? Ngayon, pinicturan po yung mga kababaihan at pinakita po kay Christone Jan Patria ito pong litrato nitong mga kababaihan sa cellphone. Sabi nga nitong si Christone, hindi kayang kasama doon sa sa mga dinala niyang tilapia kay Pulong Duterte. So, ba't ganun? Ba't nanghihingi ng bayad? Para sila daw ay magbibigay din daw ng salaysay laban kay Pulong Duterte. So, parang alam niyo po, merong mga pangyayari ngayon na nagdadala sila ng mga kababaihan doon sa Maynila para sabihin na magbibigay ito ng salaysay laban kay Pulong, pero ito ay tanim. Ito po ay inutusan para humingi ng bayad, para kunwari, di ba, kung sakaling meron pong magbayad talaga at mauto nila ang mga tao doon sa Maynila, sasabihin, kita nyo, binayaran to mga babaeng to para mag-witness laban kay Pulong Duterte. So ito po ay kumbaga ina-underground na itong kaso na ito kumbaga gusto na nila ito na masira kaagad yung credibility nitong mga kababaihan at nitong si Ibana at si Christone Jan. Actually, meron pa pong isa na magbibigay ng salaysay. So, 2 po ang magiging witness ni Christone Jan, hindi pa lang po nakukuha na ng salaysay at wala pa po etong kopya ng salaysay na pinasa sa atin.
So, medyo ano ito, medyo dapat na maging masinop, maayos ang ating PNP sa pag-iimbestiga dito po sa kaso ni Pulong kasi nga po actually si General Torre po ang mag-iimbestiga dito. So tayo tiwala na talagang rule of law ang mangingibabaw at kung ano po ang katotohanan, yun po ang ipapalabas ni General Torre. Ngayon, ito pong sitwasyon na ito, sana'y makarating kay General Torre na mayroon pong 2 or 3 tilapia na nagpunta po doon sa Maynila para humingi ng bayad kapalit ng pagtestigo laban kay Pulong. At yun nga po yung pumasok agad sa kaisipan namin na ito pong mga kababaihan na ito ay pakawala ng mga kalaban ni Criston John Patria. Para kapag may nagbayad sa kanila, may kumagat sa kanilang kagustuhan na bayad, sasabihin nga na ito'y paninira lamang kay Pulong Duterte. So, sana ay lumabas po ang katotohanan at ito pong pangyayari na ito ay mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Criston John at itong mga witness po ay mapangalagaan dahil delikado po ang buhay ng mga tao na ito. Ngayon po, ang akin lang pong concern dito ay baka ito pong mga kababaihan. Kasi syempre napicturean sila diyan, alam ni Pulong ang mukha ng mga babae na yon, baka po pinaghahanap na nila. Kailangan po na etong mga taong ito ay baka umalis na ng Davao, 'di ba? Sana umalis na ng Davao, lumayo na muna dahil baka sila po ay makuha ng mga kalaban at gamitin naman din laban kay Criston John, di ba? So, abangan po natin ang update dito sa kaso na ito ni Pulong Duterte. Yan lamang po muna ang update ngayon. Salamat po, ingat po kayo. Maging matalino po kayo sa pagboto. Yung mga tao pong marahas, arugante, mayabang, maangas, naku, wag niyo pong suportahan, wag po ninyong iboto. Actually, meron din ako nakitang isang taga Abra. Naku, napakayabang nung mayor. Grabe ang mga pinagsasabi sa isang komentarista o reporter ng DCRH. Yung mga ganon, ako, wag po ninyong iboboto. Maging matalino po kayo at para po sa inyong mga anak, para sa inyong kinabukasan ang inyong boto. Kaya po, vote wisely. So, yun lamang po. Maraming salamat. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first.